Hindi porket lumaki kang hindi buo ang pamilya mo, ay kulang na ang pagkatao mo. Minsan, may isang taong matututong puna ng lahat ng naiwang puwang sa buhay mo. At para sa akin, yun ang Ate Lena ko. Si Ate Lena ang tumayong mga magulang ko mula pagkasilang sa akin sa mundo. Sanggol pa lang daw ako nung namatay ang nanay namin dahil sa sakit. Ang tatay naman namin ay parang tatay lang namin sa papel. Mula kasi nang nagtrabaho siya sa ibang bansa ay naging iba na rin kami sa kanya. Hindi niya na kami inalala at binalikan. Nabalitaan na lang namin isang araw na may iba na siyang pamilya at residente na siya sa bansang pinagtatrabahuan niya. Akala ng iba, porket si Ate Lena ko lang ang meron ako hindi ako magkakaroon ng magandang buhay. Kasi ang totoo, higit pa sa magandang buhay ang ipinaranas sa akin ni ate dahil pinalaki niya akong matatag, matapang at madiskarte. Pero syempre, dahil malayo ang agwat ng edad namin ni Ate Lena sa isa't isa, malaki rin ang pinagkaiba ng mga ugali at paniniwala namin. At dahil nga siya ang tumayong magulang ko, talagang bantay sarado at todo pangaral siya sa akin. Kaya nga kahit magbe-20 anyos na ako, ay lagi pa rin siyang nakaanino sa likuran ko. Loridel! Loridel! Mabukas nga nitong pinto. Ay, ano ba yan ang ingay? Sino yun? Loridel! Si Ate Lena? Loridel, pabukas! Oo, andyan na. Teka lang. Oo, Ate Lena. Kailan ka pa nagbiyahe? Ang aga-aga mo Ano naman. ang aga-aga? Hoy, Loridel, mag-aalas 11 na ng umaga nakailata ka pa rin. Ismiyo ka. Ate naman, inaantok pa ako Ano na naman bang ginawa mo kagabi? Nagpuyat ka na naman dyan sa cellphone mo, no? Puro ka kay drama, puro ka sayo ng sayo at pa-cute dyan sa mga social media na yan Ano naman, te? Sunday naman ngayon Walang pasok. Malamang pag Sabado ng gabi magpupuyat ako. Parang day off ko na yun sa pag-aaral, no? Ay, wow! Ngayon lang ako nakarinig ng day off sa pag-aaral. Alam nyo, yung henerasyon nyo talaga ngayon, kayong mga Gen Z kayo, akala nyo mga kinakawawa at pinahihirapan kayo sa pag-aaral no? Ang hirap ko yun ng college, te. Palibhasan, di mo naranasan. Anong sinasabi mo? Saan mo natutunan yung pagbulong-bulong mo ng ganyan Sinasabi ko na nga ba Dapat hindi ako pumayag na dito ka sa Maynila mag-aral at nag-dorm-dorm ka pa ng ganito. Hindi siguro maganda ang nagiging impluwensya sa'yo ng mga kaklase mo, no? Ate, wait ha. Kalma. Kalmahan mo lang, okay? Ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung pagpupuyat ko. Pero ba't bigla namang nadadama yung mga klase ko rito? Ano yung binubulong-bulong mo kanina? Ate, ang sinasabi ko lang kanina, sana kasi nag-enroll ka na rin ng college. Sumabay ka sa akin. Para naman maranasan mo rin at maintindihan mo kung gaano kahirap ang pag-aaral ngayon compared sa panahon nyo noon. Hay naku, Loridel. Tigilan mo ako Kung sa hirap lang ng pag-aaral ang pag-uusapan, di hamak namang mas mahirap yung sa panahon namin noon, no? Wala naman kaming mga ganyan na AI na yan. Wala pa nga yatang internet noon Kaya mas mahirap yung sa amin. Puro libro lang kami. Te, mahirap pa rin sa amin. Mas marami ng expectations at mataas ng standards ng pag-aaral ngayon kaysa noon. Kaya, ine-explain ko lang sa'yo, te, na from Monday to Saturday, bugbog na ako sa pag-aaral. Ano ba naman yung Sabado ng gabi para may pahinga naman ako, diba? Kaya ako nasabing parang day off ko na to. Ewan ko sa Loridel. Puro kakatwiran. Manang-mana ka kay mama. Hindi kaya, te. Ikaw kaya ang mas mana kay mama. Dami mong kuda Lokaret ka talaga. Teka nga, ano ba tong mga kalat mo dito sa kwarto mo? Naku, ayaw mo naman siya. Kung ano naman ang mapapansin. Ano tong rice cooker na to? Te, wag mo nang galawin yan. Ako na dyan. Loridel! Ang baho! Ano ba yan? Panis na yung kanin. Ate Lena naman yung boses mo. Ano ba? Rinig na rinig talaga tayo sa kabila. Ilang araw na ba to? Ba't di mo hinuhugasan? Hayaan mo na yan, te. Ako nang maghuhugas niyan. Alam mo namang nabisi lang ako sa school, di ba? Wala na akong oras Nakalimutan ko. Grabe kang bata ka. Nakalimutan? Walang oras?
Pero sa pag-kending-kending at pag-cute mo dyan sa online, may oras ka. Nagsasayang ka ng pagkain, no? O, itong mga labahan mo na to. Anong plano mo rito? Gabundok na, oh. Ti, ako na nga dyan. Magpapalandry ako mamaya para maisabay ko tong mga punda at comforter ko. Nako, kaya pala nangingitim ang uniforme mo dyan sa kaka-laundry mo. Di ba tinuro ko na sa'yo? Itong puting blouse mo, ibabad mo muna sa detergent. Tsaka mo kusutin. Tapos, ibabad mo rin sa fabric conditioner na may tina. Yung kulay blue na powder. Bago ka maguling banlaw. Para hindi to naninilaw ng ganito. Gets mo? Ate, hindi naman yan naninilaw eh. Ganyan talaga kulay niyan. Marunong ka pa talaga sa akin, Loridel. O ito mga basura mo. Kailan at anong oras ba ang pagtatapon nito? Mamaya na yan, te. 3:00 ng hapon. Ako na dyan. Huwag mo nang pakialaman yan. Huwag kang tambak ng tambak dito, Inday. Ano ba yan? Tingnan mo ang baho rin, oh. Te, hindi ko sinasadyang magtambak, okay? May klase ako kahapon ng 3 to 7 p.m. Kaya hindi ko na yun naasikaso. Pastilan ka talaga. Kaya ka dinadaga rito, eh. Pati tong mga papel na di mo na ginagamit, itapon mo na to. Utang na loob. Naku. Bago mo pa sabihin, te, meron na talaga. Pagkalipat ko dito, may ipis at daga na. Ako lang gumagawa ng paraan para mabawasan. Dapat kasi sa probinsya ka nalang nag-aral. At least andun ako. Natutulungan kita sa mga ganito. Para pag-aaral mo lang ang inaatupag mo at hindi ka na mangangatwiran sa akin na ang dami mong ginagawa, di ba? Musog ka nga dyan at ako na mag-aayos itong hinigaan mo. Ate naman eh. Kaya ko naman. Nagkataon lang ngayon kasi busy, may tinatapos na thesis at tagtad kami ng group projects. Oh, yan namang mga group projects nyo ha. Baka naman kung ano-anong project na yan. Baka nagiinuman kayo dito sa kwarto mo. Ate, seryoso? Lahat na lang nang makita at marinig mo talaga. Puro negative ang nasasabi mo. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Pinapaalalahanan lang kita. Hindi porket 20 anyos ka na, kayang-kaya mo na ang sarili mo. Mahalaga pa rin yung nag-iingat. Ay, nako, ang ate ko talaga. Payakap nga. Sus ko, dinadaan mo na naman ako sa lambing para hindi ka masermonan eh. Ate Lena, alam ko naman kahit 20 years old na ako pa rin ang baby mo. Kaya, huwag kang mag-alala. Kahit na ako lang dito sa Maynila, nag-iingat naman ako. Kaya ko na rin naman ang sarili ko, te. Pag may problema naman, tumatawag naman ako sa'yo agad, di ba? Oo nga. Ibig ko lang sabihin, huwag kang nagrereklamo at nagagalit pag pinagsasabihan o pinaaalalahanan ka. Kasi ginagawa ko yun hindi lang bilang kapatid. Alam mo namang mula nang nawala si nanay at iniwan kanyang tatay mo, ako na ang tumayong mga magulang mo. 19 years old ako nung pinanganak ka noon. Para na rin kitang anak sa pagkadalaga. Speaking of anak-anak, uy, te, magpo-40 ka na. Wala ka pa bang balak mag-asawa? Baka mahirapan ka sa pagbubuntis niyan. Ay, tigilan mo ko. Kung darating, darating. At kung tatanda man akong dalaga, ayos lang. Andyan ka naman eh. Sasamahan mo naman ako, di ba? Oo naman, te. Sasamahan kita. Pero hindi tayo parehong tatandang dalaga, ha? Mag-aasawa ako. Aray. Pag-aaral muna. May pagsabunot. Ganun lang naman kami ni Ate Lena. Pagkatapos niya akong sermonan, pasimpleng yayakap lang ako sa kanya para lambingin siya. Alam kong namimiss niya lang ako kaya madalas niya akong dalawin sa dormitory ko. Pero isang araw, kinausap ako ni Ate Lena at tinanong kung pwedeng mag-apartment na lang kami. O kaya maghanap daw kami ng bahay na matitirhan sa Maynila para magkasama na raw kami. Hindi rin kasi matiis ni ate na mag-isa lang ako lagi sa dorm habang siya ay nasa probinsya at malayo pa sa akin. Nung una, ayaw ko na sana ng ganon dahil nagsisimula na akong maging independent. Buong buhay ni ate ay ibinigay na niya sa akin. Kaya sa puntong yon ay gusto ko ako naman ang magbigay ng space sa kanya para naman makahinga siya at maramdaman niya ang sarili niyang buhay. Ilang taon na rin kasi si ate, pero parang wala siyang balak mag-asawa. At ayokong isang araw ay sisihin ko ang sarili ko dahil napalagpas niya ang pagkakataon na yon nang dahil sa akin.
Ate Lena, ito 100. Sukli din sa 1,000 kanina. Nabayaran ko na yung mga kuya na tumulong sa atin sa paghakot ng gamit. O bakit hindi mo na lang ipinang merienda to sa kanila? Pinag-soft drinks mo man lang. Ang hirap kaya magbuhat lalo na kung lipat bahay. Hayaan mo na, te. Umalis na rin kasi sila agad pag kaabot ko ng bayad eh. O siya, Loridel? Sigurado ka okay tayo sa nalipatan nating bahay na to Oo naman, te. Ako naghanap nito eh. Sinunod ko lahat ng requirements mo. May checklist nga ako eh. Ito nasa phone ko. Dapat may sariling gate, may sariling kontador ng kuryente, hindi nawawala ng tubig, walang mga chismosang kapitbahay, hindi talamak ang nakawan at krimen sa paligid, walang multo at engkanto, at higit sa lahat, may naglalako ng taho tuwing alas 7 ng umaga at may nag-iikot na ng magbabalot tuwing alas 9 ng gabi. Ay, very good ka dyan, Loridel. Na perfect mo Walang labis, walang kulang. Masaya rito kasi sobrang lapit natin sa university ko, sa palengke, sa bakery, sa ospital, sa fire station, police station, salon, malls, at lahat na. At syempre, gustong gusto ko rito kasi malapit kay... Malapit kay... Kanino? Malapit kanino? Kay Lord, sa simbahan. Mabuti naman at kay Lord. Akala ko kung sinong demonyo na. Grabe ka naman, ate. Ikaw talaga. Kitang-kita ko yung ikot ng mga mata mo, ha? Advance ka naman mag-isip. Ay, yung may-ari nitong paupahan. Baka naman etsuserang pala ka. Ayoko ng chismosa at maningil, Ano ka ba, te? Wala tayong magiging problema sa may-ari ng bahay na to. Mabait yun. Tsaka nagbibigay ng konsiderasyon, lalo na pag gipit moments at sakaling malay tayo ng bayad. O siya, sige na. Punta muna ako ng kusina. Magliligpit ako at mag-aasikaso na ng panghapunan natin. Anong gusto mong ulam? Kahit ano, te. Gusto mo, pa-deliver na lang tayo? Hay, wag. Nako, wag na magpa-deliver. Ang mahal-mahal. Puro fast food. Samahan mo na lang ako mamalengke mamaya at magluluto tayo ng matinong pagkain. Okay. Kung gusto mo, ate, ipagluluto na lang kita. Ay, kailan ka pa natuto magluto? Prinitong isda nga lang nasusunog mo pa. Tapos yung sinaing mo pag hindi naka-rice cooker, kung hindi lugaw, hilaw. Grabe ka naman sa akin, te. Nag-self-study naman ako. Pustahan tayo pag natikman mo luto ko, te. Malilimutan mo pangalan mo. Hello, babe. Nandito na ako sa airport. Kabababa ko lang ng escalator. Saan ka ba banda? Malapit na ako dyan. Saan ka nga? Nandito ka na ba? Ay nako, girlfriend ko talaga. Hindi makapaghintay. Sobrang excited, babe. Magkikita na tayo maya-maya. Wait ka lang dyan. Pero saan ka nga? Kanina pa kaya ako dito. Eto na, binibilisan ko na ang lakad ko. Basta, dito ako sa may waiting area. Dito sa may... Ano bang tawag dito? Sa arrival. Tsaka naka-light blue shirt tapos black na pants ako. Ayan na, nakikita na kita. Di nga, nasan ka? Tingin ka sa may kaliwa mo, babe. Naglalakad na po ako papalapit dyan sa'yo. Kaliwa? Saan? Loridel, babe. Gab! Mwah. Miss you, babe. I miss you too. Alam mo naman kahit lagi tayong magka-video call, iba pa rin yung ganito na nayayakap kita at nakikita ng personal. Babe, parang... tumaba ka yata. Mukha mo. Hindi, no? Akala mo lang yun. Hindi nga, seryoso nga, babe. Tumaba ka. Oh, ano naman? At least, sexy pa rin, no? Aba, syempre, oo naman. Hindi lang sexy, maganda pa rin. Nagulat lang ako, hindi naman kasi halata sa pictures saka pag nag-uusap tayo sa video calls. Ikaw, ba't ang payat mo? Anong pinagagawa mo, ha? Kumakain ka pa ba? Syempre naman. Alam mo naman sa Hong Kong, yung trabaho ko dun puyatan lagi. Pero at least, gwapo pa rin naman, di ba? Aba, oo naman. Okay lang yan, babe. Huwag kang mag-alala, ang dami ko nang naaral na putahe. Sabi mo kasi, di ba, gusto mong matikman ang luto ko? Oo naman, saan ka natuto?
Nag-attend ka ba ng cooking class? O nagpaturo ka sa ate Lena mo? YouTube lang, no? Di ba kasi dati naka-solo apartment ako. Ayun, bumili ako ng maliit na kalan tapos doon ako nag-practice magluto. Naks, nakaka-excite naman. Kasama ba yung paborito kong ulam sa inaral mo? Oo naman, kaya lang pinapractice ko pa eh. Medyo hindi pa okay. Ha? Paano hindi pa okay? Kasi last time, pinagluto ko si ate ng, ayun na nga, yung beef kare-kare. Kaso, imbis na siya yung mabusog sa niluto ko, ako yung nabusog ng sermon niya. Kasi naman, babe, hilaw pa yung baka. Hindi ko naman alam na matagal palang pakukuluan yun. Saka, dapat pala, gamitan pa ng pressure cooker, no? Di magluto ka na ulit. At least ngayon alam mo na, di ba? Okay, sige, magluluto na ako. Basta, ikaw na bahala humusga. Siguraduhin mong uulamin mo, ah. Oo naman. Ay siya nga pala, babe. Kamusta nga pala yung bahay na nilipatan nyo? Okay naman sa inyo? Oo, babe. Okay naman. Natuwa nga si ate, eh. Thank you nga pala, babe, sa pagkausap dun sa may-ari ng bahay, ah. Buti nga, natawaran mo, eh. Madali lang naman kausap yun si ate Rosette, eh. Babe, ano palang plano mo? Paano mo sasabihin sa kanya na may boyfriend ka na? Tapos kapitbahay niyo pa. Yun na nga, baby. Ilang linggo ko nang pinag-iisipan yan. Kinakabahan nga ako. Pero babe, wala namang magagawa si ate. Hindi na ako bata. Dalaga naman ako. Binata ka naman. Wala namang problema, di ba? Oo nga, pero kasi di ba wala siyang kaalam-alam na 1 taon na tayo. Hayaan mo na yun. Ako nang bahala dun. Siguro mga next week, babe. Dalhin na kita sa bahay. Papakilala na kita kay ate. Basta, dun sa inyo tahimik na lang muna kayo, ah. Wala na munang magsasabi sa mga kapatid mo o sa mama mo. Walang problema sa amin, babe. Kausapin ko rin naman sila pag uwi, eh. Saka si mama nasa Siburao ngayon. Di pa namin alam kung kailan yung balik. Ay, babe. Anong oras na? Lunch muna tayo? Oo nga, no. Tara, saan mo gusto? Kahit saan. Nagugutom na rin kasi ako, eh. Alam ko na ang sasabihin nyo. Lagot ako sa ate Lena ko. Kasi itinago ko sa kanya na may boyfriend na ako. Halos lahat naman siguro ng teenagers sa generation ko naranasan ng maglihim sa mga kapatid o sa mga magulang nila tungkol sa pagbo-boyfriend o girlfriend. Alam ko naman kasing hindi ako papayagan ni ate kaya hindi ko na muna sinabi sa kanya. Nag-aaral naman ako ng mabuti at wala akong ginagawang hindi maganda o lalong wala akong natatapakang tao. Mabait, marespeto at matinong boyfriend naman si Gab. Nagkakilala kami dahil pinsan siya ng kaklase ko. Nagkaroon kasi kami ng school project noon na kailangan gawin sa bahay ng kaklase. At yung kaklase kong yon ang kagrupo ko. Nakatira nun si Gab sa kanila. At doon na nga nagsimula ang love story namin. Mas matanda sa akin si Gab ng ilang taon kaya kahit nag-aaral pa ako, nagtatrabaho na siya. Mahal ako ni Gab at mahal ko rin siya. Handa kaming patunayan kay Ate Lena na hindi maaapektuhan ng relasyon namin ang mga pangarap namin sa buhay. Pero isang araw, ba't parang nahihilo ako? Di naman ako puyat. Kumpleto naman ako sa tulog. Tapos medyo masakit din ang ulo ko. Oy, Loridel, andyan ka na pala. Halika nga. Tulungan mo nga ako rito. Kakarating ko lang. Inutusan mo ako bumili ng bigas, diba? Ay, Ate Lena, ubos na yata yung pansit. Yung lumpia rin, konti na lang. Ay, nako. Di ko naman kasi alam na ang dami palang bisita na pupunta. Ano ba kasing sabi mo sa kanila, te? Birthday mo o papiesta mo? Siyempre, birthday ko. Ano ka ba? Para ka namang bagong-bago, ate. Alam mo naman sa mga gantong handaan, pag nag-imbita ka ng isa, asahan mong may bit-bit yan na 2. Tingnan mo, aligaga ka tuloy, birthday na birthday mo, ang haggard mo. Tulungan mo na lang ako. Ibalot natin tong templadong giniling na natira. Magprito na lang tayo uli ng lumpia. At tapos, i-defrost mo yung manok dyan sa ref, ha?
Mag-aafritada na lang ako mabilisan. Yes naman! Favorite ko yung afritada, te, ah. Sarapan mo, ah. Ay, teka Loridel. Yelo mo na pala. Anong yelo, te? Kumuha ka ng yelo dyan sa ref. Ice cubes ha. Tapos ihatid mo rin sa mga bisita sa labas. Wala na silang yelo eh. Teka lang, te, ah. Isa lang ako, eh. Dami mong utos, di ko naman alam kung anong uunahin ko. Yung yelo na muna. Ihatid mo na muna sa labas. Ito na. Tapos i-check mo rin kung may soft drinks pa sila dun ha. Yes, te. Bumalik ka dito agad, Loridel ha. Tulungan mo ako rito. Oo, te, wait lang. Ay, naku. Ayan na naman. Nahihilo na naman ako. Ay. Ito na po yung ice cubes. Sa mga gusto pong yelo, ito na po. Kuha na lang po kayo dito. Oh, hi Loridel. Kamusta ka na? Ay, Ate Josie, kumusta po? Buti nakarating po kayo. Heto, ayos naman. Siyempre, kahit gaano ako ka-busy sa salon, aatin pa rin ako sa birthday ng ate mo. Takot ko lang na magtampo yan. Siyempre, 40th birthday po ni ate. Dapat lang po talaga na andito kayong mga BFF niya. Asa na nga ba si Lena? Ay nako, andun po sa kusina, aligaga. Di niya in-expect yung dami ng bisita na pupunta. Kaya, ayun, kinulang sa handa. Kaya, magdadagdag po kami ng putahe. Ay, alam mo naman ang ate Lena mo. Kahit masungit at may pagkamaldita, napakabuting tao niyan. Kaya marami talaga makakaalala ng birthday niya. Aray, Loridel. Bakit? Ayos ka lang ba? nahihilo po ako eh. Ha? Naku, halika nga, maupo ka nga rito. Ay, kaya pala parang matutumba ka. Na paano ka ba, ha? Bakit ka nahihilo? Hindi ko rin po alam eh. Ay, baka stress lang yan. Baka napagod ka sa pag-aasikaso sa mga bisita. Baka nga po. Saka, ang dami po naming tinapos na project sa school ng mga nakaraang araw. Baka ngayon lang po naramdaman ng katawan ko yung pagod. Ay, ganun ba? Pero mas mabuti nang masiguro natin. Teka, bakit ganito ang pulso mo? Po? Ang bilis ng tibok ng puso mo, Loridel. Hindi kaya mataas ang blood pressure mo? Alam mo, kailangan binabantayan yung mga ganyan. Kasi mahirap na. May iba ka pa bang nararamdaman? Ngayon po, parang nasusuka po ako eh. Nasusuka? Gutom ka ba? Kumain naman po ako kanina. Baka naman buntis ka. Mag-pregnancy test ka kaya? Ay, teka. May boyfriend ka ba? Po? Uy, Loridel, ano ba? Kanina pa kita inihintay sa kusina. Hindi mo na ako Oh, Ate Josie. Andito ka na pala. Ay, Lena, happy birthday! Buti naman at nakapunta ka. Pasensya ka na, nagluluto kasi ako sa kusina eh. Oh, Loridel, ano ka na dyan? Paano ka? Ba't namumutla ka? Nahilo bigla tong kapatid mo. Sabi ko nga, magpa-pregnancy test na. Ate Josie? Pregnancy test? Tama ba narinig ko? Pregnancy test? Ba't ka magpapa-pregnancy test, Loridel? Hindi te. Kasi... Nahilo lang magpapa-pregnancy test na? Di ba pwedeng baka nausog ka lang? Kasi Ate Josie, imposible namang mabubuntis tong kapatid ko. Wala namang boyfriend to eh. Estudyante pa. May usapan kasi kami. Hindi mo na pwede. Ate Lena? Doon ka na muna sa kwarto. Gusto ko muna mapag-isa. Wala ako sa mood makipag-usap. Te, galit ka ba? Te? Tumabi ka dyan. Kita mong sinasalansan ko tong mga plato. Haharang-harang ka dyan. Te Lena? Te, sorry na. Huwag ka nang magalit. Punyemas naman, Loridel. Ano bang gusto mong maging reaction ko, ha?
Magtatalon ako sa tuwa na ngayong birthday ko, may kakaiba kang pasabog na regalo sa akin. At hindi lang isa ha, 2 pa. May boyfriend ka na pala? Wala man lang akong kaalam-alam. Buntis ka. Hindi ko man lang nahalata. Hindi ko man lang naramdaman. Walang hiya. Di talaga ako makapaniwala. Ang galing mo magtago, Loridel. Pinag-aaral ka. Pero ano tong ginagawa mo sa buhay mo? Ate. Huwag mo akong maate-ate dyan, Loridel, ha? Huwag kang lalapit sa akin. Kundi ibabato ko sa itong tasa. Ate, sorry na. Kahit naman anong gawin ko, andito na to eh. Magtatapos pa rin naman ako ng pag-aaral. Hindi ko naman papabayaan ang sarili ko. Ay, ang ama ng dinadala mo. Paano ka nakakasigurong hindi ka pababayaan yan? Te, matino si Gab. May maayos siyang trabaho sa ibang bansa. Si Papa rin naman, di ba? May maayos na trabaho sa ibang bansa. Pero iniwan pa rin tayo. Mas pinili niya yung pangalawang pamilya niya ron kaysa sa atin. 2 dekada na ang lumipas, hindi pa rin tayo binabalikan. Ate, please naman. Huwag naman nating lahatin. Hindi naman lahat ng lalaki kagaya ni Papa eh. Mahal ako ni Gab, ate. Hindi niya ako iiwan. Pareho naming paninindigan ang pagiging magulang sa anak namin. Hindi namin ipapasa sa iba. At lalong hindi ko ipapasa sa'yo. Ate, alam kong mula pagkabata, ikaw nang naging nanay at tatay ko. At lagi kong ipinagpapasalamat yun. Pero ngayon, ate, kailangan kita ngayon bilang kapatid. Bilang isang ate na makakaintindi sa akin. Ate, hindi naman porket nabuntis ako ng maaga. Wala nang magandang mangyayari sa buhay ko. Dadalawa lang kami ni Ate Lena sa buhay. Siya lang ang kakampi ko, kaya ang hirap pag sa mundo naming dalawa, siya ang maging kaaway o kasamaan ko ng loob. Hindi ako pinansin ni Ate Lena ng halos 1 buwan. Oo, kakausapin niya ako pag may mga kailangang iutos o may mga gagawin na kailangan talaga ako. Pero yung gaya ng dati na may kwentuhan at tawanan kami, hindi talaga nangyari dahil nga lagi siyang seryoso at madaling uminit ang ulo niya. Araw-araw naman akong humihingi ng sorry sa kanya pero hindi niya talaga ako pinapansin. Ganun katigas si Ate Lena. Iniintindi ko na lang siya dahil siguro hindi rin talaga naging madali sa kanyang tanggapin na naglihim ako sa kanya at nabuntis ako. Hindi ko na lang din dinibdib yun dahil ayokong bumigat ang loob ko. Lumipas ang 2 buwan at siguro humupa na rin ang sama ng loob o tampo sa akin ni Ate Lena. Sa wakas kasi ay kinausap na niya ako ng masinsinan. Nagkaayos na kami at back to normal na ulit ang samahan namin. Sinuportahan ako ni ate sa pagbubuntis ko. Mula sa pagpapacheck up hanggang sa pagkain ng tama para sa baby ko. Naipakilala ko na rin ang personal si Gab sa kanya. Naging mabilis din ang panahon, lumipas ang ilang buwan at nanganak na ako. Pinagtulungan namin ni Ate Lena na alagaan at palakihin ang anak kong si Kiara. Hindi na kasi muna nakakauwi ng Pinas si Gab dahil nagkaroon siya ng permanenteng trabaho sa ibang bansa. Kaya si Ate Lena lang talaga ang araw-araw na naging katuwang ko pagdating kay Kiara. Sobrang laking pasasalamat ko dahil may kapatid akong kagaya niya. Dahil hinding-hindi talaga pinaramdam sa akin ni ate na mag-isa ako. Pero sa buhay, lagi talagang may darating na pagsubok. Hello babe, kumusta? Nakuha mo na ba yung padala ko? Oo babe, na-withdraw ko na. Salamat ha. Kumusta ka dyan sa Hong Kong? Ito, ayos naman. Marami lang talagang ginagawa pag ganitong buwan. Peak season kasi pag ganito. Maraming kliyente yung employer namin. Okay ka naman ba dyan babe? Nakakakain at nakakatulog ka ba ng maayos? Siyempre naman babe, hindi ko pinapabayaan yung sarili ko dito. Bawal ako magkasakit, bawal ako masira sa trabaho. Mas lalo ko pa nga pinabubutihan para sa inyo ni Kiara. Buti naman. Basta pag may problema, tumawag ka lang ha. Opo. Babe,
Nasaan ganyan? Nasa labas ka pa? Nakapila ako sa sakayan ng tricycle. Ayan oh. Nasa labas ka pa pala. May iba ka pa bang dinaanan? Alam mo babe, hindi ka talaga nagbabasa ng chats ko sa'yo, no? Di ba nagsabi ako sa'yo? Dumaan pa ako ng printing shop. Nagpagawa kasi ako ng mga tags at thank you cards para dun sa mga damit na binibenta ko online. Ito oh, mga papel. Oo nga pala. Nabasa ko ngayon kanina. Kamusta naman yung pag-online selling mo? Baka naman nagpupuyat ka dyan, babe, Hindi naman. Maaga naman akong natatapos sa live selling. Hindi naman ako nagpapaabot ng sobrang gabi. Siyempre, pinapatulog ko pa si Kiara. Ayaw nun ng maingay. Si Ate Lena nga pala. Kamusta na? Si ate, ayun. Siya pa tong konsumidong-konsumido kay Kiara. Paano ba naman kasi yung anak mo sobrang likot? Baka naman dalawa kayong pasaway kay Ate Lena. Sira, hindi no. Pasaway lang talaga tong si Kiara. Alam mo ba nung isang araw, muntik ba namang iba to yung babasaging bote ng langis sa mukha ni ate? Buti ka mo, hindi tumama kundi bubukol talaga yun. Wala. Ano yun, babe? Nakikikapaglaro si Kiara tapos biglang mababato? Ewan ko nga sa bata na yun. Yung simpleng harutan na uuwi sa sakitan. Saka ito pa babe ha, nung isang araw, muntik nang masira ni Kiara yung TV kasi nagwawala siya dahil nalipat ko yung channel. Ay, di bale, babantayin ko na lang ng maigi yung anak natin. Pagsabihan mo na lang din ng maayos at mahinahon, babe. Iwasan mong sigawan o pagalitan ng sobra. Oo na. Pero pag kailangang disiplinahin, disiplinahin ko syempre, no? Ay babe, ako na yung sunod sa pila. Pasakay na ako ng tricycle. Bye na muna Mamaya na lang. I love you. Sige, babe, ingat ka. I love you too. Kiara, anak. Kiara? Kiara, laro ka lang dyan Huwag kang lalabas. Loridel, inalis ko na sa sampayan tong mga damit niya ni Kiara. Tuyo naman na Kasi abutan pa ng ulan. Ang dilim ng langit oh. Ilalagay ko lang muna dito sa sala Mamaya na lang natin tupiin. Ang bilis naman ng oras. 3:00 na agad ng hapon. Uy, Loridel, gusto niyo ba ng merienda? Magluluto ako ng pancake. Teka, asan na ba yung harina dito? Baking powder, itlog, mantikilya, asukal. Ayun, kompleto naman ako. Aray! Hoy, babaita! Ba't ka naman nanghahampas? Nina ka pa di makausap. Ano ba yung kinabibisihan mo sa phone mo? May binabasa lang ako. Binabasa? Ano, chismis? Hindi Alam mo, te, parang may kakaiba kasi akong napapansin kay Kiara Paano kakaiba? Gaya ng... Gaya ng pag tinatawag ko siya, parang di niya alam yung pangalan niya. Hindi siya lumilingon Hindi siya tumitingin sa akin. Pansin mo rin ba yun pag tinatawag mo siya? Ewan ko pero pag pinatawag ko naman siya, parang okay naman. Parang lumilingon naman siya Tingnan mo, te, tatawagin ko. Kiara? 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 O, diba, te, hindi siya lumilingon. busy naman kasi sa paglalaro. Parang hindi ganun, te. Pag kinakausap ko naman siya ng harapan, parang wala siyang eye contact. Napansin ko na rin yan. Pero mahihain lang siguro yung pamangkin ko. Saka, te, nagtataka lang ako. Diba dapat kahit papano nakakapagsalita na siya? May mga nabibigkas na. Baby pa yung anak mo, ano ka ba? Kaka 3 years old lang Ikaw nga, maglilimang taon na bago nakapagsalita ng tuwid. Saka, te, masyado siyang magalaw. Yung kalikutan niya na wala sa lugar. Ano ka ba? Ganyan ka rin noon, no? Takbo ng takbo, ikot ng ikot, talon ng talon.
Pero te, yung kay Kiara parang iba talaga eh. Ha? Hindi yan iba. Normal lang yan. Eh kasi te, di ba? Di ba naaalala mo? Twice a year nagpupunta tayo dun sa bahay ampunan sa probinsya para mag-volunteer. Nagpapalaro tayo sa mga toddlers dun. Nagiging house parent tayo dun for a day. Nasanay lang ako na yung mga bata na nasa ganung edad, di ba dapat alisto? Si Kiara kasi te, yung kalikutan niya parang hindi normal eh. Kasi parang hindi niya alam kung mahulog ba siya, mauntog ba siya, kung masasaktan ba siya sa mga ginagawa niya. Ganun. Natural nga lang yan. Kasi nga bata. Masasanay ka rin. Hindi naman yan forever ganyan eh. Lalaki rin yan. Baka mamiss mo pa ang kakulitan yan. Tapos te, eto pa. Nakikita mo yung ginagawa ni Kiara na yan. Alin? Ay ano, yung pagkumpas-kumpas niya ng mga kamay. Lagi niyang ginagawa yan te. Saka yung yung pagtitiptoe niya. Napansin ko talaga madalas siyang ganyan. Teka nga, ano bang gusto mong sabihin sa akin base dyan sa mga obserbasyon mo dyan sa pamangkin ko? Ano bang naiisip mo? Ate, hindi kaya may autism ang anak mo? Ha? Autism? Ano bang pinagsasasabi mo, Loridel? Paano mo naman nasabing baka autistic ang anak mo? Tingin ko lang naman yun, te. Nakikita ko sa kanya yung mga sintomas eh. Tingnan mo, nag-google ako. Ang sabi dito, yung mga bata raw na may... Ay, ayoko marinig yan. Tigilan mo yung pag-google mo na yan ha. Ayan ka na naman eh. Puro ka search agad sa internet. Puro ka self-diagnose. Alam mo naman pagdating sa mga Google na ganyan, exaggerated na yan, diba? OA na yung mga lumalabas dyan. Malala na agad. Te, hindi mo naman maiaalis sa akin ang maghanap ng mga mapagtatanungan tungkol sa mga napapansin ko sa anak ko. Siyempre, kaya nga ako nagre-research. Dahil nag-aalala ko. Inaalam ko kung anong pwedeng gawin. Hay nako. Yan siguro yung binabasa mo dyan sa cellphone mo kanina pa, no? Oo. Nag-join nga rin kasi ako dito sa mga groups online eh. Yung group ng mga nanay o tatay na may ganun ding napapansin sa mga anak nila. O yung may mga ganong case talaga. Yung diagnose na yung anak nila na may autism. Hi, Loridel. Kaya pala kung ano-ano iniisip mo eh. Kaka-join mo talaga yan sa mga online forum na ganyan. Ate Lena, malaking tulong din yung mga ganitong groups, no? Tulungan kaya sila dito. Share ng mga advice, tips, at kung ano mga pwedeng dapat gawin. Kung ako sa'yo, para mawala yung ipinag-aalala mo kay Kiara, gusto mo ipa-check up natin, di ba? Mas maigi na yon kaysa nagsiself-diagnose ka o puro search ka ng search dyan. Magpa-appointment na tayo this week. Pa-check up natin yung bata. Pagkatapos nga ng pag-uusap naming yon ni Ate Lena, ay agad kami nagpa-appointment para sa check-up ni Kiara. At sa mismong araw ng check-up na yon, para bang bumaliktad ang mundo ko. Nasagot nga ang malaking tanong sa utak ko tungkol sa kakaibang ikinikilos ng anak ko, pero para naman akong binagsakan ng malaking bato. Pagkalabas namin ni Ate Lena ng clinic ay parang nawala ako sa sarili ko. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang mga sinabi ni Doc. Base raw kasi sa assessments niya, ang mga signs na ipinapakita ni Kiara ay signs of autism. Hindi raw ito sakit na nagagamot dahil panghabang buhay na raw itong kondisyon. Pero with the right support and specialized care, pwede pa rin daw ma-manage ang symptoms ng anak ko at kahit papano ay maranasan niya pa rin ang isang normal na buhay. At mas maganda raw kung mas maaga yon masisimulan. Pero sa mga sinabing yun ni Doc, ay walang maganda sa pandinig ko. Maging si Ate Lena ay hindi na rin nakapagsalita. Wala rin ako nakuhang reaksyon sa kanya. At doon mas naramdaman kong kakaiba ang pagsubok na yun sa amin. Kasi buong buhay ko, nasanay akong laging may nasasabi si Ate Lena. Pero nung mga sandaling yon, sa unang pagkakataon ay naubusan si Ate Lena ng sasabihin. Pag-uwi namin ng bahay, ay agad kong niyakap ng mahigpit ang anak kong si Kiara. At nung tumingin ako sa mga mata ni Kiara, hindi ko na napigilang maiyak. Naalala ko na naman kasi na hindi siya lalaking normal gaya ng ibang mga bata.
Pero mula nun, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko ipaparamdam kay Kiara na may kulang sa kanya. Mas lalo ko pa siyang minahal at inalagaan ng buong puso. Kaya para matustusan ang lahat ng special needs ng anak ko, ay talagang nagsikap ako. Nagdoble kayod ako sa trabaho at umextra ako sa kung saan-saan para lang magkaroon ng dagdag income. Sa awa naman ng Diyos ay nairaraos namin ni Gab at ni ate ang pang-araw-araw. Pero sa buhay talaga, pag dumating ang pagsubok, ay para bang hindi pwedeng isa-isa lang. Kasi minsan, dumarating ito ng sabay-sabay. Kung hindi man sabay-sabay, lagi namang may kasunod agad. Uy, Ate Lena, anong oras na? Ba't gising ka pa? Tutulungan kita dyan sa pagla-live selling mo. Ha? Di ba sabi mo may pasok ka bukas? Wala na. Nag-inform na ako sa boss ko na absent ako. Sabi ko, masama pakiramdam ko. Oy, Loridel, totoo yun. Masakit talaga katawan ko, no? Huwag mo kong tignan ng ganyan, buwang ka. Okay, sabi mo eh. Kung masama pala pakiramdam mo, ba't di ka na lang magpahinga ng maaga? Ako na dito. Kaya ko naman eh. Hindi, tutulungan na kita. Sure ka ba? Parang nung nakaraang araw, narinig kita sabi mo masakit din katawan mo nun. Parang lagi ka pang pagod na pagod. Wala to. Sa trabaho lang to. Alam mo naman, pag nasa accounting field, pag numbers, masakit talaga sa ulo. Akin na nga yung mga nakabalot pang damit. Ihahanger ko na dito para ma-showcase. Ano ba yung mga ibebenta mo ngayong gabi? Ito yung mga cardigan, mga jacket, magbo-Burmans na. Maraming o-order nito kasi taglamig ni. Sus, iba na nga yung Burmans ngayon sa Burmans noon eh. Ngayon, pagkainit-init na. Nausog yata yung taglamig eh. Imbes na Burmans, January to February ka nagiginawin. Ano ka ba, te? Huwag kang ganyan. Sige ka, baka walang mag-place ng order sa atin. O siya. I-set up ko na tong phone ko, te Magla-live na ako. Sana naman maraming online ngayon. Ayan, Loridel hinahanger ko na dito isa-isa. Sabihin mo lang kung anong kulay ang ipapakita sa camera para mayabot ko sa'yo. Hala, te, tingnan mo. Ang dami agad nating viewers sa live, oh. Nagsisipag-komenta na sila agad kung anong bagong lapag natin na items. Hoy, ano pang hinihintay mo? Kumuda ka na ng kumuda dyan. Habang mahimbing ang tulog ni Kiara, mamaya magising pa yun. Sisilip-silipin ko na lang siya sa kwarto. Okay, te, start na ako Live na tayo mga madam! Bagong dating lang tong mga cardigan natin. Mga sweater, may iba't ibang kulay tayo dito. Ayan, may navy blue, pink, white, yellow, black. Ayan, super ganda ng tela nito. For only 449, macho-check out nyo na siya. Comment lang kayo ng mga gusto nyong ipa-flex. Ayan, may nag-comment. Pa-flex nga po nung kulay pink. Okay, wait lang madam ha. Te, kulay pink daw paabot. Okay. Wait, ito. Te, akin na yung pink. Sandali lang. Bakit, te? Okay ka lang? Ate Lena? Naninikip yung dibdib ko. Ha? Nahihirapan ako huminga. Loridel, hindi ako makahinga. Humingi ka ng tulong. Dalhin mo ko sa ospital. Ito na, te. Teka, magbubuk na lang ako ng sasakyan. Tatawagin ko rin si Ate Josie. Loridel? Ate, buti naman gising ka na. Magte 10 hours ka ng tulog. Kumusta pakiramdam mo? Ayos naman. Medyo masakit lang ulo ko. Si Kiara, asan? Nasa bahay, te. Nakisuyo na muna ako sa binan ko. Mamaya naman uuwi na ako ron. Siya naman ang papalit sa akin dito. Ganun ba? Ano raw palang sabi ng doktor? Nakausap mo ba? Bakit raw nanikip yung dibdib ko? Pwede na raw ba akong ma-discharge ngayon?
Wait, bakit? Uy, ano nangyari? Ate, Loridel, tinatanong kita. Ba't ka umiiyak? Uy, ano ba kasi yun? Sabihin mo muna bago ka umiyak. kasi ate, sinabi ko sa doktor yung mga nararamdaman mo lately. Sabi ko parang lagi kang pagod na pagod. Masakit yung ulo mo. Tapos diba, yung nakaraan na alala ko, may nabanggit ka sa akin na parang may bukol sa kalawang dibdib mo. Yung pinapakapa mo sa akin. Oo, ano raw yun? Anong sabi ng doktor? May mga ginawa silang test. Tapos sabi raw sa resulta. Ano nga? Sabihin mo na kasi. Loridel! Breast cancer daw eh. Ayoko. Ayoko. Gagaling ka. Magpapagaling ka. Pagtutulungan natin to, diba? May therapy naman eh. May mga gamot. Wala akong pakialam kahit magkano ang abutin. Basta gumaling ka lang, ate. Nangiya talaga to si mama. Ang dami nang ipapamana sa akin. Yung sakit niya pa. Hindi pa ba sapat na ako na yung nagpakananay sa'yo? Kulang pa ba? Gusto niyang sumunod pa ako sa yapak niya? Gusto niyang sundan ko pa siya sa langit? Ate, hindi. Walang mangyayaring ganon. Naniniwala ako, pagsubok lang to. Wala naman tayong pagsubok na hindi malalampasan, di ba? Si Kiara, nung nalaman nating may autism siya, kinaya naman nating dalawa, di ba? Lalaban tayo, ate. Ilalaban natin to. Nang magkasama. Hindi kita iiwan, ate. Andito lang ako. Hindi kita pababayaan. Gagaling ka. Hindi ka magpapatalo sa cancer na yan. Gab, sagutin mo. Kagabi pa kita tinatawagan, hindi mo sinasagot. Gab! Babe, sorry. Sorry ngayon ko lang nasagot. Gab naman! Ang dami kong chat sa tawag sa'yo. Lahat hindi mo sinasagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Sorry talaga, babe Sunod-sunod kasi yung mga pinapatrabaho ng boss ko dito sa akin eh. Pag nagkamali kasi ako, malaking problema. Well, para sabihin ko sa'yo, Gab, malaki rin ang problema namin ni ate dito. Sunod-sunod pa. Hindi mo pa rin ba nababasa yung mga chats at photos na sinend ko sa'yo? Wait lang, babe Ito. Binabasa ko na. Diyos me, yun naman, Gab. Ngayon mo lang ba talaga babasahin? Eh, paano kung naghihimatay na pala kami ng anak mo? Paano ka namin hihinga ng saklolo? Breast cancer? Totoo ba to, babe? May cancer si Ate Lena? Gab, kailangan kita. Kailangan kita dito. Umuwi ka na muna ng Pinas. Kahit ilang linggo lang o isang buwan. Tulungan mo muna ako. Hindi ko na alam kung paano ko hahatiin yung katawan ko eh. Eh, babe, di ba? Si nanay pwede naman tumulong. Oo nga, pwedeng tumulong ang nanay mo. Pero Gab, ikaw ang kailangan ko. Hinang-hina na ako ngayon eh. Hindi pa nga ako nakakamupon sa kondisyon ni Kiara eh. Tapos heto na naman, may bagong problema. Para nang sasabog yung utak ko kakaisip. Susubukan ko, babe Gagawan ko ng paraan. Babe naman, baka pwedeng wag mo lang subukan. Gawin mo. Umuwi ka muna dito, please. Kailangan kita, Gab. Kahit ngayon lang. Kailangan ka namin ni Kiara.
Nung mga sandaling yon ay pakiramdam ko para akong nasa isang gerang hindi ko alam kung maipapanalo ko. Si Ate Lena ang naging lakas at kinakapitan ko mula bata ako. Pero ngayon, ako na ang kailangang maging lakas at sandalan niya. Hindi ko na alam kung paano ko pagsasabay-sabayin ng lahat. Si Kiara na anak ko ay kailangan din ng buong atensyon ko. Habang si Gab naman, madalas kaming magtalo mula nang naospital si Ate Lena. Minsan naiisip ko, kung ang unang lalaki nga na nagbigay sa akin ng buhay ay iniwan ako, paano pa kaya ang lalaking tatay lang ng anak ko? Ang hirap balansehin ng lahat. Parang anumang oras ay babagsak ang katawan ko at parang gusto ko na lang hindi magising. Pero hindi matatapos ang problema kung tatakasan ko lang. Bawat araw ay bumabangon ako at hinaharap ko yun lahat ng sabay-sabay. Minsan napapatanong din ako kung hanggang kailan ko ba kakayanin. Gusto kong gumaling si Ate Lena. Gusto kong magkaayos kami ni Gab para mas maging matibay kaming support system sa anak naming si Kiara. Gusto ko pang makabawi sa sarili ko para mas maalagaan at magawa kong mahalin ang mga taong hindi bumitaw sa akin. Hanggang isang araw, Kiara, anak. Hiram muna si mama ng cellphone. No! No! Ayaw! Nak, need muna mag-borrow ni mama ng cellphone, please. May kakausapin si mama. No! No! Oh, ayan na. May tumatawag no. Need ni mama makausap. Naku, yung maniningil na ata yung tumatawag. Paano kaya to? Kiara, halika dito kay tita, dali. May food ako dito, oh. Cookies. Gusto mo to, diba? Oh, ayun na nako. Punta ka raw kay Tita Lena. Hay, salamat. Nakuha ko rin ang phone ko. Naku, ang dami ng missed calls. Mga anong numbers pa. Sino kaya to? Ilang araw na yan, Loridel. Ang daming tumatawag sa phone mo. Ring nang ring. Madalas umagang-umaga nagigising ako sa ingay niyang phone mo. Wala lang to, te. Ay naku, ayan. Tumatawag na naman. Hello? Kiara, tara. Pay tayo. Ito phone ko, oh. Dito ka mag-picture-picture, oh. Hello po? Opo. Sorry po. Magbabayad naman po ako. Na-short lang po talaga. Hindi ko naman po tatakbuhan. Babayaran ko po. Naku, sorry po talaga. Pasensya na po. Please, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po sanang dadagdagan ng interest. Kasi, baka lalong hindi ko po mabayaran eh. Opo. Bukas po, promise. Makakapaghulog na po ako. Loridel. Teka lang, te. May tumatawag ulit eh. Hello? Sino to? Ay, sis. Oo nga pala. Sabado na ngayon, sorry. Sahod mo nga pala dapat kahapon sa paluwagan. Oo nga, sis. Teka lang Kalma ka muna. Oo nga. Huwag kang magalit, sis. Sasahod ka naman eh. Sisingilin ko muna sila isa-isa. Oo, sis. Mamaya, babalikan kita, Padala ko sa'yo agad, sis, ha? Sorry na. Ay, Diyos ko. Ang daming problema. Loridel, halika nga muna dito. Ano yun, te? May kailangan ka ba? Gusto mo tubig? Nagugutom ka? Lumapit ka rito. Umupo ka rito sa kama. Kakausapin kita. Ate,
Loridel, kahit hindi ka magsabi sa akin, alam kong patong-patong na ang mga utang mo. Ayokong tuluyan ka mabaon sa utang nang dahil sa akin. Ate, ayos lang ako. Kaya ko namang bayaran yung mga yan eh. Sadyang di lang makapaghintay, mga atat. Alam kong hinaharas ka rin nila araw-araw. Hindi na tama yan. Hindi mo deserve maranasan ang lahat ng yan. Nalilate lang talaga ako ng bayad, te. Pero kaya ko yung bayaran lahat. Matatapos yan. Ano yung paluwagan na yan? Diba, nakolekta mo na yan lahat kahapon? Bakit hindi mo pa ibinayad doon sa sahod? Ba't di ka makasagot? Nabawasan ko, te. May kailangan akong bayaran. Pinangtapal ko muna. Pero bukas naman babayaran ko na yung sa sahod. Ay, nako, Loridel. Masisira ka sa mga katransaksyon mo yan. Hayaan mo na, te. Ako naman ang mag-aayos ng mga yan eh. Kaya ko to, te. Huwag mo akong alalahanin. Ang mahalaga sa akin, gumaling ka. Para sa akin, ang pera andyan lang yan. Kayang kitain. Kayang gawa ng paraan. Pero ang buhay natin, minsan lang. Alam mo, minsan naiisip ko, tanggapin na lang kaya natin kung anong kahantungan ko. Ano ba yung pinagsasabi mo, te? Kung mamatay, mamatay. Te, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Lalaban tayo, di ba? Oo, gusto ko pa mabuhay. Pero, hindi ko naman kakayanin na makita kang parang unti-unting pinapatay ng mga problema. Ate, ikaw ang bumuhay sa akin. Oo, hindi ikaw ang nagluwal sa akin. Pero binuo ako ng puso mo. Binuo ako ng pagmamahal mo sa akin. Kaya lahat gagawin ko, ate, para sa'yo. May nag-email sa akin. Email? Sino? Halate! Lab test. Galing ospital. Lab test? O ano raw sabi? Ito, teka. I-open ko lang yung file. Ate Lena. Ano? Inakabahan naman ako sa'yo. Te, good news. Ito yung sabi, oh. Basahin ko sa'yo, ah. After thorough analysis and review, I am pleased to inform you that there are no detectable cancer cells in your latest test. Para sa akin ba yan? This means you are now cancer-free. Ate, wala ka ng cancer. Magaling ka na, Ate Lena. Seryoso ba talaga? Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Hindi, ate. Hindi ka nananaginip. Binigay na sa atin ng Diyos yung milagrong hinihingi natin sa Kanya gabi-gabi. Sabi ko sa'yo, diba? Magtiwala ka lang, malalampasan natin to. Sobrang saya ko para sa'yo, ate. At sobrang nagpapasalamat ako sa'yo, Loridel. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Ate Lena. Hindi kita pababayaan. Pap! Pap! Tiara? Pap! Pap! May tao ata. Tiara, anak? Ba't ka nagkaklap? Ano yun? Gab? Babe! Ano? Wala bang yakap na mahigpit dyan? Ba't bigla kang napauwi? Anong meron? Oo nga, Gab. Kailan ka pa nakabalik ng Pinas? Ngayon lang ate. Sinadya ko talagang di magsabi. Gusto ko kasi kayong surprise.
Lalo na tong kapatid mo. Babe, Babe, may good news ako sa'yo. Hindi na ako babalik ng Hong Kong. ha? Paano di ka na babalik? Paano yung trabaho mo abroad? Yun nga, babe. Hindi na ako babalik dun kasi nag-resign na ako. Dito na ako sa Pinas maghahanap buhay. Nabigyan ako ng malaking bonus nung nag-resign ako, tapos may naipon na rin ako. Pwede tayo magtayo ng maliit na negosyo dito. Para hindi ko na kailangan umalis. Para magkakasama na tayo. At para matutulungan na rin kita sa pag-aalaga kay Kiara. Alam mo, babe, pangalawang good news na yan sa akin ngayong araw na to. Huwag ka nang umiyak, babe. Good news nga, di ba? Ngumiti ka na lang. Yan, huwag ka nang umiyak, ha? Wala lang. Naiiyak lang talaga ako sa sobrang saya. Hindi na ako aalis, babe. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. Sa tabi niyo ni Kiara. Magsisikap din ako, babe, para maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. At least nandito na ako, di ba? Mas makakakilos ka na. Matutulungan na rin kitang matupad ang mga pangarap mo para sa sarili mo. Habang nagiging malakas ka para kay Kiara at sa Ate Lena mo, ako naman magiging sandalan mo. Mahal na mahal kita, babe. Mahal na mahal ko kayo ni Kiara. Ang katatagan ay hindi lang nasusukat sa pagharap sa mga pagsubok mag-isa. Dahil ang totoong katatagan ay yung matutunan mong humingi ng tulong at tanggapin na ikaw mismo ay may kahinaan din. Mula nung nagkasakit si Ate Lena at nagpatong-patong ang lahat ng mga utang ko, ay natuto akong magdasal. Natutunan kong ipaubaya sa Diyos ang lahat ng mga bagay na hindi ko kontrolado. Takot na takot akong mawala si Ate Lena sa akin. Siya ang literal na kadugtong ng bituka ko. Kaya hindi ko alam kung paano na ako kung mawawala siya. Anak lang din si Ate Lena gaya ko, pero nagawa niyang maging isang buong pamilya na yumakap at nag-aruga sa akin mula pagkabata. Kaya laking pasasalamat ko talaga nung naging cancer-free na nga si ate. Bumalik na rin si Gab ng Pinas kaya nakasama na namin siya ni Kiara. Nagpakasal na rin kami ni Gab. Namuhay kami ng masaya at puno ng pagmamahal kasama si Ate Lena. Kung ang pagsubok sa buhay ay sabay-sabay dumarating, na parang mga patak ng ulan, ganon din sa biyaya. Kaya rin itong dumating sa'yo ng sabay-sabay at sunod-sunod. At darating ito sa paraang hindi mo inaasahan. Sa paraang Diyos lang ang may kakayahan. Ako si Loridel at ito ang kwento ng paglalakbay namin ni Ate Lena.